para po sa mga kababaihan na nakararanas ng menopausal period. Totoo nga bang may epekto ang menopausal period sa ating mga buto-buto or joints? Para malaman po natin, panoorin po natin ito. Hello mga kasangbahay, this is Dr. Maria Fetizon, ang inyong OB-GYN for this morning. Today, pag-uusapan natin ano ang koneksyon ng ating pananakit sa kasukasuan kapag tayo ay papunta na sa tinatawag na menopause. Bilang isang babae, paano ba natin malalaman na tayo dumarating na sa tinatawag na menopausal stage at paano ba natin ito mapapaghandaan? Speaking of menopause, ano po ba ang tinatawag na menopausal period? Ito po ay period from within 1 year na nagkaroon ng huling normal na regla. Ang menopause ay between 45 hanggang 55 years old. Pero may mga pasyente na nakakaranas ng menopause at an earlier age. Ito po ay depende sa genetics, sa environment at mga lifestyle ng isang pasyente. Alam niyo ba mga kasambahay na related ang menopause at joint pain? About 40% of women experiences joint pain. Bakit nga ba? Dahil ang estrogen ay nawawala o nagdi-decrease sa panahon ng menopause. Ang estrogen ay importante para magkaroon ng joint lubrication. Sila ang nakakatulong upang hindi gumasgas o magkiskisan ang joint ng bawat parte ng katawan. Most commonly sa neck, sa shoulder, sa hands, elbows, spine, and knees. So, ang mga pasyenteng may menopause ay nakakaramdam ng mga pananakit, ng swelling, at joint pain. Ano po ba ang mga nararamdaman ng mga menopausal women na may joint pains? Unang-una sa umaga, morning stiffness. Pagkagising mo, parang ang hirap bumangon sa kama. Pangalawa, namamaga ang mga kamay. Pangatlo, ang hirap nilang igalaw dahil namamaga nga. So, yun yung most common na makikita sa mga pasyenteng may menopausal joint pain. Maraming paraan para ma-avoid ang menopausal joint pain. Dahil ang isa sa cause nito ay weight gain, ang gagawin natin, mag-weight control tayo. So sa weight control, ang importante ay proper diet. Kakain po tayo ng mga healthy food like mga gulay. A-avoid po natin ang matataba at maalat na pagkain. Pangalawa, ang isang cause niyan is sedentary life. Mahilig po tayong mag-cellphone, no? Higa ng higa, nood ng TV. So instead po tayong mag-sedentary, ang gagawin po natin, mag-enroll po tayo o kaya mag-exercise po tayo sa bahay, no? Nakakayanin lang po natin. Pangtatlo po, ang pwede po nating magawa is alisin po yung stress. Kasi po yung stress, marami din pong effect sa ating katawan. Pwede po tayong hindi rin makatulog. So ang gagawin po natin, magkaroon tayo ng isang meditation program. Exercise ng proper breathing, at magkaroon po tayo ng stress management plan. Ang pang-apat ay tamang supplement, vitamin supplements. Napaka-importante po na iinom po tayo ng calcium, magnesium, pwede rin po tayong uminom ng glucosamine at chondroitin na importante po sa ating joints. Ang treatment po sa menopausal joint pains, ang number 1 po at most effective treatment is hormonal replacement therapy or HRT. Yan po yung pinaka-most effective. Yan ay kailangan guided by OB-GYN. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga menopausal joint pains, ano yung dapat nakakainin o iinumin? Number 1, tubig. Bawal po ma-dehydrate. Mas maraming tubig, mas maganda para sa joints. Kasi sa nagiging cause ng joint pains is dehydration. So kung makakainom po tayo ng 3 litrong tubig sa isang araw, mas maganda po. Pangalawa, iinom po tayo ng mga vitamins. Vitamin D, calcium, and magnesium. And ayang mga vitamins na yan, matataas sa mga gulay. And then expose ka sa sunlight, yung morning sunlight.
kasi mataas din sa vitamin D. Yung calcium, mataas ang content niyan sa gatas, sa yogurt, sa cheese. And then, yung omega-3, pwedeng tableta pero makakatulong ang pagkain ng salmon, ng tuna. Yan ang mga pagkaing mayaman sa omega oil. Vitamin E, napaka-importante din. So, pwede po rin tayong mag-take ng vitamin E. Sa mga kababaihan, sana ay may natutunan kayo ngayong umaga sa ating pinag-usapan. Muli, ako si Dr. Maria Fetizon, your OB-GYN this morning. At palagi niyong tatandaan, lalo na mga kababaihan, our health matters. Salamat po mga kasangbahay! Ayan mga kasangbahay, naku, panibagong kaalaman ulit ang ating natunghayan ngayon. And this is very helpful dahil hindi po talaga biro ang pagiging babae. As we age, mas marami na tayong nararamdaman kaya naku, we really have to correct our lifestyle. At upang mas marami pa po tayong matutunan mga kasambahay, syempre please follow us and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue and you can actually send us questions and comments po sa mga pages na yan. Ako, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Mga kasangbahay, marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Kasama po ang ating guest from Makati Medical Center. Naku, kaya huwag niyo pong ililipat ang channel. Doctors on TV will be right back.